Importante na marunong tayong mag-ipon ng pera kahit paunti-unti. Malaki ang may tutulong nito kapag may biglaang pangyayari na kinakailangan natin ng pera. May mga nagsasabi pa nga na dapat ay bata pa lamang ay tinuturuan ng mag-ipon ng pera upang sa paglaki niya ay madala niya ang ganitong kaugalian. Maniniwala ka ba na ang isang bagay na ginagamit natin sa pag-iipon ng pera ay maaaring maging ugat ng kababalaghan sa ating buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa lahat. Isa po ako sa mga avid followers ng channel mo. Favorite ko ang mga horror story na binabasa mo, kaya naisipan ko mag-share din sa inyo ng sarili kong kwento. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Shivani. Half Indian po ako. Ang nanay ko po ay isang Filipina habang ang tatay ko naman ay isang Indian. Ang ikikwento ko ay nangyari matagal ng panahon nang nakakalipas at nangyari ito sa unang bahay na aming tinirhan. Dalawa lang kaming magkapatid at parehas kaming babae. Ako pa lang panganay. Isang businessman ang tatay ko, Papa Dudut. Masasabi ko na maginhawa naman ang aming buhay dahil talagang masipag ang papa ko. Si mama naman ay housewife at siyang nag-aasikaso at nag-aalaga sa amin ng kapatid ko. Madalas akong mabuli noon sa school dahil sa kulay ng aking balat na naman ako sa aking papa. Dahil nga sa isang Indian ang tatay ko ay kung ano-ano pa ang tinatawag nila sa akin. Pero lahat ng pambubuli sa akin ay hindi ko pinapansin. Isa pa ay maswerte rin ako noon na meron akong mga kaibigan na handa akong ipagtanggol palagi sa mga bullies. Nung elementary ako ay nakikitira pa kami sa bahay ng parents ni mama. Pero nang mag-high school ako ay doon na kami nagkaroon ng sariling bahay na katas ng pagnenegosyo ni papa. Nalungkot ako nang malaman ko na aalis na kami sa bahay ng lolo at lola ko. Kasi mula pagkabata ay kasama ko na sila. Kaya lang ay wala rin naman akong magagawa. Naging masaya na lang din kasi ako finally ay magkakaroon na kami ng bahay na sarili namin. Hindi naman kami sobrang yaman kaya ang biniling bahay ni na mama at papa ay yung may nauna nang gumamit. Sa pagkakatanda ko ay pasalo ang tawag sa ganung bahay. Yung hindi na kaya o ayaw nang ituloy ng dating may-ari ang pagbabayad sa bahay tapos ibebenta na nila yon sa iba para sila na ang magtuloy sa paghuhulog ng bahay. Bago kami lumipat sa bahay na yon ay binisita na namin yon. 2-story siya na merong 2 kwarto sa itaas. Hindi siya ganong kalaki pero dahil sa 4 lamang kami ay okay na yon, Papa Dudut. Medyo na-excite din ako kasi magkakaroon na kami ng kwarto ng kapatid ko na si Sarah. Doon kasi sa bahay ng grandparents namin ay kasama namin sina mama at papa sa iisang kwarto. Sa ibaba naman ay naroon ang sala, kitchen, banyo at meron ding dirty kitchen. Meron ding isang kwarto sa ibaba na may mga gamit pa pero mga luma na. Medyo malawak ang harapan at kasya ang isang van. Sa likod ay merong puno ng kamyas na medyo mataas at maraming bunga. Ang sabi ni mama ay hindi na namin ipapaputol ang punong yon kasi sayang. Magagamit din niya yon sa pagluluto. Hindi na agad maganda ang nangyari sa unang punta namin sa bahay na yon, Papa Dudut. Pag-uwi namin sa bahay ni na Lola mula sa bahay namin ay sumama ang pakiramdam ni Sarah. Nilagnat siya at sumakit ang tiyan niya. Talagang nag-alala kaming lahat sa kanya kasi sobrang biglaan ang nangyari. Nataranta kami kasi nagdideliryo na si Sarah. That time ay 10 years old pa lamang ang kapatid ko. May sinasabi pa ang kapatid ko na merong babae. Paulit-ulit niyang sinasabi yon. Takot na takot siya at umiiyak na. Madaling araw ay isinugod ni na mama at papa si Sarah sa ospital. Tanghali na nang makabalik sila at anila ay okay na ang lagay ni Sarah. Kumalma na raw si Sarah pero kailangan pang magstay ng ilang araw sa ospital para obserbahan. After 2 days ay naiuwi na si Sarah at sa bahay na siya nagpagaling. Mabilis namang gumaling ang kapatid ko. Hindi na rin namin nalaman ang totoong reason kung bakit biglang nagkasakit si Sarah.
Ang sabi ni Mama ay baka napagod sa biyahe si Sarah kaya ganon. Pagkatapos ng ilang linggo ay lumipat na kami sa bahay namin. Naging emosyonal ako nang iwanan namin sina lolo at lola. Talagang hindi ko napigilan ng umiyak kasi ayaw ko silang iwanan. Pero ayoko rin naman na magpapaiwan ako roon kasi gusto ko rin na makakasama ko ang family ko. Ang sabi sa akin ni Lola ay huwag akong mag-alala kasi pwede pa rin ako magpunta sa bahay nila o kaya ay sila ang dadalaw sa amin. Hindi naman daw porket aalis na kami sa bahay nila ay hindi na kami magkikita-kita pa. Nagkaroon din kami ng housewarming at isinabay na rin ang blessing ng aming bagong bahay. Kahit papaano ay may mga gamit na kami ng time na yon. Simpleng salo-salo lamang ang inihanda namin kasi hindi rin ganong karami ang aming bisita. Yung talagang malapit lang kina mama at papa. Mas lalo ko natuwa kasi may sarili na kaming kwarto ni Sarah. Tig-isa pa kami ng kama kaya mas lalo akong naging masaya. Hindi man malaki ang kwarto namin ay masaya pa rin kami, Papa Dudut. Pero bago yon ay nag-request ako kina mama at papa na baka pwedeng doon na lamang ako sa parang stock room sa ibaba para masasabi kong may sarili talaga akong room. Pero hindi naman sila pumayag. Stock room daw kasi talaga ang kwartong yon at exhaust fan lamang ang meron sa kwartong yon. Walang bintana. Gagastos pa rin daw sila kung sakaling papagawa ng bintana. Huwag daw akong mag-alala kasi kapag nakaipon sila ay ipapa-extend nila ang likod ng bahay para paggawaan ng sarili kong kwarto. Hindi ko na rin pinilit kasi naisip ko na hindi nga talaga ideal na gawing kwarto yung nasa ibaba unless papalagyan nyo ng aircon. Parang ginawa talaga yon para gawing stock room, Papa Dudut. Sa unang weekend namin sa bahay ay sinabi ni Mama na tutulong kami ni Sarah sa kanya sa paglilinis ng stock room. Hindi pa rin kasi naaalis ang mga gamit na naroon na iniwanan noong dating may-ari ng bahay. Kailangan na raw naming itapon ang mga gamit na yon kasi hindi yon sa amin. Saka nakausap na rin ni Mama yung dating may-ari sa bagay na yon at pumayag naman po ito na itapon na lamang namin ang mga gamit na nasa stock room kasi lahat daw yon ay hindi talaga mapapakinabangan na. Kaming tatlo lamang ang nasa bahay na yon dahil si Papa ay araw-araw na nasa business niya. Gabi lang namin siyang nakakasama at sa umaga na rin bago siya umalis. Hindi naman gaano karami ang mga gamit sa stock room. Merong 2 malaking kahon na puno ng stuffed toys at mga laruan ng batang babae. May isang kahon din na mga gamit sa bahay na hindi na rin namin pwedeng gamitin. Ayaw din kasi ni Mama na mag-keep up ng mga lumang gamit lalo na kung hindi namin pagmamay-ari. Naniniwala kasi si Mama na kung merong negative energy na nakakabit sa bagay na yon ay kami ang sasalo. Inilabas na namin ang mga kahon sa bahay at sinimulan na naming linisin ang mismong stock room. Hindi ko alam kung bakit curious ako kung yun lamang ba talaga ang laman ng mga kahon na yon, Papa Dudut. Kaya habang nagmemeryenda kami at nagpapahinga hinalukay ko yon, ang mga laman ng kahon at umaasa ako na meron akong makukuha doon na isang bagay na pwede ko mapakinabangan o kaya ay magugustuhan ko. Sa pinakailalim ng kahon kung saan nakalagay ang mga stuffed toys ay meron akong nakita na kumuha ng aking atensyon. Isa yung coin bank na babasagin na clown ng design. Nakangiti yung clown ng malaki. Cute naman siya actually. Siguro'y 2 dangkal ang taas niya. Kinuha ko yon at tinignan. Nang kalugin ko yon ay nalaman kong may laman pala na mga coins. Hindi naman sobrang bigat, kakaunti lang ang laman na barya. Unang kita ko pa lamang sa coin bank na yon ay nagustuhan ko na kaagad siya, Papa Dudut. Medyo kinabahan nga lang ako kung kukunin ko yon kasi ang sabi ni Mama ay huwag kaming magtatabi ng gamit na hindi sa amin. Pero nang hinayang ako na itapon yon kasi mapapakinabangan ko pa. Pwede ko kasing gamitin yon sa pag-iipon ko ng mga coins na natitira sa baon ko sa school. Hindi ko pa magagastos kasi nasa loob ng alkansya. Saka parang nakakapanghinayang din na basagin ang alkansyang yon kasi ang cute ng design. Naisip ko pa nga na baka ganoon din ang naisip na may-ari ng alkansya na yon kaya hindi niya yon binasag. Nag-decide ako na kunin yung alkansya pero hindi ko na lamang ipapaalam sa nanay ko, Papa Dudut. Maalikabok yung alkansya at may dumi na rin kaya kailangan ko pa yung linisin.
Sinakto ko na nasa stockroom na ulit si mama bago ako pumasok sa loob ng bahay. Nagmamadali kong dinala sa kwarto namin yung alkansya na clown at itinago ko yon sa ilalim ng kama. Saka ako bumalik sa ibaba para tumulong sa paglilinis ng stockroom. Anong ginawa mo sa itaas? Nakita kitang tumaas ha? Tanong ni mama sa akin. Nagpunas lang po ako ng pawis, pagsisinungaling ko. Okay, tumulong ka na rito sa amin ni Sarah para matapos na tayo. Oo nga pala, yung mga nasa kahon mamaya ay ilagay mo sa garbage bag tapos ilagay mo sa harapan ng bahay. Mamayang gabi ay merong kukolekta ng mga basura para maitapon na ang mga yon. Utos ni mama. Sige po mama, mamaya po ay gagawin ko na yon, ang sabi ko. Kinabahan ako nang sabihin ni mama na nakita niya akong umakyat sa itaas. Akala ko kasi nakita niya yung dala ko pero hindi naman pala. Pagkatapos naming maglinis sa stockroom ay doon na namin nilagay ang mga gamit na hindi namin masyadong ginagamit. Pati na ang mga gamit namin sa paglilinis. Ginawa ko na rin ang inutos ni mama na ilipat ko ang garbage bag na nasa kahon na dating nasa stockroom. Kinagabihan ay hinintay ko makatulog si Sarah bago ko nilabas sa ilalim ng kama yung alkansya. Baka kasi sabihin niya kay mama na meron akong ganong gamit tapos ay tanungin pa ako ni mama kung saan ko yun nakuha. Bumaba ako sa may kusina at dala ang alkansya at doon ko yun nilinisan. Kumuha ako ng basahan at binasa ko yon ng kaunti. Yun ang ginamit kong pamuna sa maduming alkansya. Hindi ko na binuksan ang ilaw kasi baka makita agad ako ni mama o kaya ay ni papa. Nakaharap ako noon sa may lababo habang nililinisan ko yung alkansya. Nagulat ako nang may marinig ako naglalakad sa may likuran ko. Parang napakabilis ng hakbang niya. Tapos ay palakas ng palakas. Sa pandinig ko ay palapit siya sa akin kaya napalingon ako. Dahil sa madilim ay wala akong masyadong nakikita. Nawala na rin yung tunog ng naglalakad. Kinakabahan ako ng sandaling yon. Napilitan tuloy akong buksan ang ilaw para makasigurado ako na wala talagang ibang tao doon. Wala naman akong ibang nakita, Papa Dudut. Pero hindi pa rin naalis ang kaba ko kasi sino yung narinig ko na naglalakad ng mabilis kung walang tao sa ibaba kundi ako lang. Bumalik na ako sa pagpupunas ng alkansya at binilisan ko na. Panay na ang lingon ko sa likod ko dahil feeling ko ay may kung sinong nakatayo doon. Medyo natatakot na rin kasi ako. Baka kasi biglang may buwaba at mahuli pa ako. Nagtagumpay naman ako sa paglilinis ng alkansya at nakabalik na ako sa kwarto namin ni Sarah. Ibinalot ko sa damit ko yung alkansya at saka ko siya itinago sa cabinet kung saan ay nakalagay ang mga damit ko. Talagang isiniksik ko yon sa pinakasulok para walang makakita, Papa Dudut. Simula noon ay nag-start na akong mag-ipon ng barya sa alkansya na yon. Talagang nagtitipid ako ng baon ko sa school para pag-uwi ko sa hapon ay meron akong maiuhulog na barya. Ang plano ko ay mapuno ko yon pero hindi ko pa alam kung babasagin ko ba yung alkansya once na mapuno ko na siya, Papa Dudut. Talagang nangihinayang kasi ako kung babasagin ko yon kasi alam kong mahihirapan na ako na makahanap ng ganong ka-cute na design ng isang alkansya. Hindi ko rin sinabi kay mama o sa kahit na sinong kasama ko sa bahay ang tungkol sa alkansya kasi alam nila na wala akong gamit, lalo na si mama. Matanong siya at baka madulas pa ako na kinuha ko yon sa mga gamit dati na nasa stock room. Normal naman ang naging buhay namin noon, Papa Dudut. Sa mga unang linggo namin, nakalimutan ko na rin yung nangyari na feeling ko ay may naglalakad habang nililinisan ko yung alkansya. Nawala na talaga yon sa utak ko, Papa Dudut. Hanggang isang araw ay nangyari na ang pinakakinakatakutan ko. Pauwi na ako noon sa bahay at galing ako sa school. Excited akong umuwi kasi medyo mas marami akong dalang barya. Pagpasok ko sa kwarto namin ay naabutan ko si Sarah na nasa sahig at hawak yung alkansya. Kinakalog pa niya yon at huling-huli ko na pilit niyang kinukuhanan ng barya. Hoy, akin yan. Anong ginagawa mo? Sa gulat ko ay naisigaw ko yon. Nagulat si Sarah nang makita niya ako. Tatakbo sana siya palabas ng kwarto, dala yung alkansya pero naharangan ko siya. Pasaway din kasi talaga si Sarah at ang ugali niya noong bata pa siya ay ganon.
Kapag may gusto siya ay gusto niya talaga. Spoiled kasi siya kina mama at papa dahil sa siya ang bunso. Nakipagagawan ako kay Sarah at nahirapan ako kasi ang higpit ng pagkakayakap niya sa alkansya na parabang kanya talaga yon. Natakot din ako ng time na yon na baka sa pag-aagawa namin ng kapatid ko ay bumagsak yung alkansya tapos ay mabasag. Kaya kahit paano ay alalay lang din ako sa pagkuha noon kay Sarah. Nagtagumpay naman akong makuha kay Sarah yung alkansya pero tumakbo siya sa ibaba habang umiiyak at narinig ko na isinusumbong niya ako kay mama. Mas lalo akong natakot, Papa Dudut. Alam ko na malalaman na ni mama ang tungkol doon sa alkansya. Inis na inis ako noon kay Sarah kasi masyado siyang pakialamera kaya nakita niya yung tinatago kong alkansya sa aking damitan. Kinakabahan na ako, Papa Dudut. Maya-maya nga ay dumating na si mama sa kwarto at kasama niya si Sarah na umiiyak pa rin. Nilagay ko sa ilalim ng una ng alkansya kasi naisip ko na itanggi yon kay mama kapag hinanap niya sa akin. Doon na ako pinagalitan ni mama at aniya bakit ko raw pinapaiyak ang kapatid ko. Sinabi ni Sarah na meron daw akong laruan na ayaw kong ipahiram sa kanya. Anong laruan ang sinasabi ni Sarah, Shivani? Dalagita ka na, ay naglalaroan ka pa? Tanong ni mama sa akin. Sinungaling po yang si Sarah, wala po akong laruan. Pagtatanggi ko. Meron yung clown na kumakalog, ang sabi pa ni Sarah. Anong clown na kumakalog, Shivani? Ano yun? Tanong pa ni mama. Dahil alam kong wala na akong lusot ng oras na yon ay sinabi ko na kay mama na hindi laruan ang sinasabi ni Sarah na laruan kundi isang alkansya. Ipinakita ko na sa nanay ko yung clown na alkansya. Nagpaliwanag ako na hindi yon pwedeng kunin ni Sarah sa akin kasi doon ko iniipon ang pera ko. At saan ka naman kumuha ng ganyang alkansya? Alam ko lahat ng gamit mo, wala kang ganyan dati. Turan pa ni mama. Sa kaklase ko po, binenta niya kasi. Ako na po ang bumili kasi nagandahan ako. Saka kailangan din po ng pambaon ng kaklase ko. Kaya tinulungan ko siya. Ang sabi ko. Hindi ko talaga inalis ang mata ko kay mama para hindi niya mahalata na hindi ako nagsasabi ng totoo. Mabuti na lamang at naniwala si mama sa akin. Kinausap niya si Sarah at pinaliwanagan niya ito na hindi laruan yung clown na alkansya. Inutupan ni mama na kapag nagpunta siya sa bayan ay ibibili niya si Sarah ng laruan na clown na kamukha ng alkansya ko. Pero nag-inarte pa rin si Sarah at gusto rin daw niya ng ipunan ng pera kagaya ng sa akin. Sige, ibibili rin kita ng alkansya. Basta huwag mo nang pakikialamanan yung kay ate mo ha? Ang sabi ni mama kay Sarah. Mabutit nagawang utuin ni mama si Sarah at nangako na siyang hindi na niya paglalaroan ng alkansya ko. Basta dapat ay meron din siyang ganon, Papa Dudut. Natuwa ako kasi nawala na ang problema ko sa pagtatago ko ng alkansya dahil sa nalaman na yon ni mama at naniwala siya sa pagsisinungaling ko. Alam ko kasi na ipapatapon niya ang alkansya sa akin kapag nalaman niya na isa yon sa mga gamit na nasa stockroom. Hindi ko na rin yon kailangan na itago pero nakalagay pa rin yon sa damitan ko. Pero hindi na doon sa pinakasulok para mas madali ko siyang makukuha at mahuhulugan ng barya. Nasa 1 buwan na kami sa aming bahay at going smooth naman ang lahat. Hindi na rin pinakialamanan ni Sarah yung alkansya ko kasi binilhan na siya ni mama ng sarili niyang alkansya na isang piggy bank. Nagustuhan naman yun ni Sarah kaya siguro ay wala na siyang reason para pakialamanan ang alkansya na clown. Isang araw ay nagkaroon kami ng project sa school na kailangang gawin ng 2 tao. Agad kong inaya ang kaibigan ko na si Anya na kami na ang maging partner at pumayag naman siya kaagad. Friday noon na nagkasundo kami na gawin yon ng Saturday para sa Monday ay makapagpasa agad kami. Meron kasing additional points kapag maagang nagpasa ng project. Ang sabi ko ay baka pwedeng doon kami sa bahay nila gumawa pero tumanggi siya kasi maingay daw sa kanila dahil marami siyang batang kapatid. Hindi raw kami makakapag-concentrate sa paggawa ng project. Kaya ako na ang nag-offer na doon na lamang kami sa bahay namin. Pag uwi ko ay nagpaalam na agad kay mama na pupunta sa bahay namin bukas si Anya dahil may gagawin kaming project. Hindi naman mahirap kausap si mama kapag sa ganong bagay kaya nag-go agad siya, Papa Dudut. The next day after lunch ay nagpunta na sa bahay namin si Anya.
Doon na kami sa kwarto namin ni Sarah gumawa ng project para walang storbo. Sinabihan ni Mama si Sarah na huwag muna itong magpupunta sa kwarto dahil meron kaming ginagawa ng kaklase ko. Sumunod naman si Sarah at para malibang siya ay nagsalang si Mama ng palabas na cartoons sa aming DVD player. Minsan kasi kahit pagsabihan si Sarah ay nagiging makulit siya, Papa Dudut. Nagawa naman naming tapusin ni Anya ang project namin pero ginabi na siya. May napansin lang ako kay Anya habang gumagawa kami ng project. Balisa siya at parang hindi mapakali. Hindi ko na lamang yon binigyan ng kung anong kahulugan. Ako na rin ang nagtabi ng project namin para ako na ang magdadala noon sa Monday. Kinagabihan habang natutulog na kaming lahat ay bigla akong naalimpungatan. Tapos ay narinig ko na parang kinakalog ng kung sino yung alkansya ko. Sigurado ako na alkansya ko yon kasi alam ko ang tunog noon kapag kinakalog yon. Yung alkansya kasi ni Sarah ay gawa sa plastic habang yung sa akin naman ay babasagin kaya magkaiba talaga sila ng tunog. Ang unang pumasok sa isipan ko ay pinapakialamanan na naman ang kapatid ko ang alkansya ko. Kaya nagmamadali akong bumangon at binuksan ko ang ilaw. Sakto nagpagbukas ko ng ilaw ay nawala yung tunog at nagtaka ko. Kasi nakita ko si Sarah na nakahiga na at tulog na tulog, Papa Dudut. Ang sunod kong ginawa ay binuksan ko ang cabinet para i-check yung alkansya. Hindi naman yun nagalaw. Kung ano yon nang ilagay ko ay ganun pa rin ang pwesto. Bago ang lahat mga ka-online, huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Napansin po ng inyong si Papa Dudut na majority po ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. Thank you po sa mga sumusuporta sa amin at nakasubscribe na. Sa mga hindi pa, malaking thank you sapagkat na-appreciate po ninyo ang aming pinaghihirapan dahil kayo po ay nakasubscribe na sa ating pagpapatuloy. Takang-taka talaga ako sa nangyari na yon, Papa Dudut. Wala akong mahanap na explanation kung paanong narinig ko na kinakalog yung alkansya ko pero wala naman palang gumagalaw noon. Bumalik ako sa pagkakahiga na balot ng pagtataka. Hindi agad ako nakatulog ng gabing yon sa pag-iisip. Hindi ko rin kasi masisisi si Sarah na siya ang kumalog ng alkansya ko kasi tulog siya. Sobrang imposible na naibalik niya kaagad ang alkansya ko sa cabinet at nagkunwaring natutulog. Wala akong kalam-alam ng time na yon na meron palang bumabalot na kababalaghan sa alkansya na yon, Papa Dudut. At simula pa lamang yon ng mga nakakakilabot at hindi may paliwanag na pangyayari sa buhay ko. Pagdating ng Monday ay pumasok ako sa school na dala ang project na ginawa namin ni Anya. Nilapitan ko kagad si Anya at nag-usap kami. Napansin ko na parang hindi siya okay at ang lamlam ng kanyang mga mata. Okay ka lang ba? Parang may sakit ka, Anya, sabi ko sa kaibigan ko. Pag alis ko kasi sa inyo ng Saturday, pagdating ko sa bahay ay nilagnat ako. Shivani, sa totoo lang ay ang bigat ng pakiramdam ng bahay ninyo. Hindi okay sa akin ang vibes doon, ang sabi pa ni Anya. Paanong mabigat? Hindi kita maintindihan, ang nagtataka kong tanong. Yung feeling na merong multo sa isang bahay, ganon ang nafe-feel ko, tugon pa ni Anya. Uy, grabe ka, walang multo sa bahay no, ang natatawa kong tanggi. Meron talaga, Shivani, hindi ko ugali ang gumawa ng kwento. Iba talaga ang pakiramdam ko sa bahay ninyo. Sobrang bigat? Sabi pa ni Anya. Inamin sa akin ni Anya na nakakaramdam siya ng mga kaluluwa pero hindi siya nakakakita. Kung napansin ko raw ay balisa siya habang gumagawa kami ng project. May narinig daw siya sa bahay namin na parang naglalakad sa loob ng kwarto. Tapos pakiramdam niya ay lalagatin na siya ng oras na yon. Gusto na nga raw sana niyang umuwi pero hindi pa kasi kami tapos sa project namin. Kaya bago raw siya umuwi sa kanila ay dumaan muna siya sa isang grocery store kahit na wala siyang bibilhin. Baka raw kasi sumama o sumunod sa kanya sa bahay nila yung kaluluwa na nasa bahay namin. Parang kapag nagpunta raw sa isang patay, pagpagdaw ang tawag sa ganon. Medyo naniwala naman ako sa sinabi ni Anya at nabanggit ko rin sa kanya yung nangyari sa akin na habang naglilinis ako ng alkansya ko
ay may mabilis na naglakad palapit sa akin tapos ay biglang nawala. Pati yung pagtunog ng alkansya ko habang natutulog ako ay ikinuwento ko rin kay Anya. Hindi ba tama ang kutob ko? Meron talagang multo sa bahay ninyo. Kaya mag-ingat kayo ha. Para kasing hindi maganda ang feeling ko sa kasama nyo dun eh. Paalala pa ni Anya. Ibig sabihin may chance na may gawin siyang masama sa amin? O kaya isaktan niya kami? Kinakabahan kong tanong. Hindi ko alam eh. Basta mag-iingat na lang kayo palagi. Saka magdasal kayo for protection. Ang turan pa ni Anya. Kinikilabutan naman ako sa sinasabi mo, Anya. Baka naman joke time ka lang ha. Wika ko. Hindi ako nagbibiro. Ikaw na mismo ang nakapagsabi na meron kang experience doon na kababalaghan, hindi ba? Ang sabi pa ni Anya. Nang malaman ko yon ay natakot ako para sa akin at sa pamilya ko, Papa Dudut. Kahit pa paano ay naniniwala ako kay Anya kasi meron din akong hindi maipaliwanag na experience sa bahay namin yon. Ang problema ko lang ay hindi ko alam kung paano ko yon sasabihin sa mga magulang ko nang hindi lalabas na gumagawa lamang ako ng kwento. Siyempre gusto kong maniwala sila. Pero may duda pa rin ako kahit papaano kaya ang naisip ko. Kapag may nangyari na naman na kababalaghan ay saka ako magsasabi kina mama at papa. Pero hanggat wala pa ulit ay mananahimik na lamang muna ako. Sinunod ko rin ang payo ni Anya na pagdarasal at inugali ko na ang magdasal bago ako matulog. Kaya lang ay ang hindi ko alam ay kung paano ako mag-iingat at proteksyonan ang pamilya ko laban sa isang kalaban na hindi ko naman nakikita. Simula nang sabihin sa akin ni Anya ang nararamdaman niya sa bahay namin ay naging paranoid na ako kapag nandun ako sa bahay namin, Papa Dudut. Kuminsan kapag mag-isa ako lalo na kapag gabi at naghugas ako ng pinggan ay panay ang lingon ko kasi feeling ko ay merong nakatayo sa tabi at likuran ko. Ganon ang naging epekto sa akin ang bagay na yon. Matagal din na hindi na nasundan yung pagpaparamdam sa akin kaya kahit paano ay naisip ko na okay na ang lahat. O kaya ay may chance din na baka hindi rin totoo ang sinasabi ni Anya. Pero hindi pa rin ako tumigil sa pagdarasal. Tungkol naman sa alkansya ay patuloy pa rin ako sa paghuhulog ng barya doon. Kampante na rin ako na hindi yon papakialamanan ni Sarah kasi meron na siyang sarili niyang alkansya. Nagtatalo pa rin ang isipan ko sa gagawin ko kapag napuno ko na ang aking alkansya, Papa Dudut. Kung babasagin ko ba yon o hayaan ko na lamang na puno yun ang barya. Pwede ko naman kasing i-display na lamang yun sa kwarto lalo na tiwala na ako na hindi isang laruan ang tingin doon ng kapatid ko. Hanggang sa dumating na nga ang time na napuno ko na ng barya ang alkansya na yon. Sobrang saya ko. Pero hindi ko muna yon binasag kasi nangihinayang talaga ako sa kakyutan ng alkansya. Napagdesisyonan ko na saka ko na lamang yon babasagin kapag kailangan ko na ng pera. Ang ginawa ko ay ginawa ko yung display sa kwarto namin. Pinatong ko yon sa side table ko. At isang araw ay nangyari na nga ang aking hindi naasahan. Sunday noon, wala akong pasok sa school. Nasa sala ako ng hapon na yon habang kumakain ng merienda at nanonood ng TV. Si Sarah alam ko ay nasa itaas siya dahil pinapatulog pa siya ni na mama kapag ganong oras. Habang libang na libang ako sa panonood ng TV ay nagulat ako nang may narinig akong nabasag na kung ano sa itaas. Kinabahan ako at ang alkansya ang unang pumasok sa isipan ko. Napatakbo ko paakyat sa itaas at hindi nga ako nagkamali kasi pagpasok ko sa kwarto namin ay nakita ko si Sarah na nakatayo malapit sa aking kama. Nasa panaan niya ang alkansya ko na basag na at nagkalat na ang baryang laman sa sahig. Talagang nagdilim ang paningin ko ng oras na yon, Papa Dudut. Galit at inis ang agad kong naramdaman. Sinigawan ko si Sarah at nilapitan ko siya. Sa sobrang galit ko, Papa Dudut, ay nahila ko sa braso si Sarah at napalo ko siya sa puwetan niya. Agad na umiyak si Sarah at agad akong nagsisi kung bakit ko yun ginawa. Natakot din ako kasi for sure ay ako pa rin ang mapapagalitan ni Mama kahit si Sarah ang may kasalanan. Pagkayak ni Sarah ay nagmamadaling dumating si Mama at nagsumbong sa kanya si Sarah na pinalo ko siya. "Shivani, bakit mo naman pinalo ang kapatid mo?" Sigaw ni Mama sa akin habang nakayakap si Sarah sa kanya. "Paano? Binasag niya ang alkansya ko, Ma. Hindi ko nga yan binabasag tapos siya lang ang sisira." Naiyak na rin ako ng time na yon.
Punong-puno naman yan alkansya mo, matagal na hindi ba? Ano bang ginagawa sa alkansya kapag puno na? Ang sabi ni Mama habang pinagtatanggol niya si Sarah. Kahit na, akin naman po yan. Kaya ako rin po ang masusunod kung kailan ko yan babasagin. Katwiran ko. Ano pang magagawa mo, basag na? Itago mo na lang yung pera mo. Kung gusto mo, ako ang magpapapalit niyan sa bangko para maging buo. Linisin mo na yung alkansya mo at baka makasugat pa yan ang paa, ang sabi ni Mama. Inutusan ni Mama si Sarah na humingi ng sorry sa akin at humingi naman ng sorry sa akin ang kapatid ko. Pero hindi noon napawi ang sama ng loob ko kasi wala pa talaga sa plano kong basagin ang alkansya ko. Pero gaya ng sinabi ni Mama ay wala na akong magagawa kasi basag na nga siya. Hindi ko naman pwedeng buuin yon ulit kasi useless lang. Wala na akong choice kundi ang ligpitin ang nabasag kong alkansya at itapon yon. Inipon ko ang mga baryang naipon ko after kong itapon ang nabasag na alkansya. Medyo naiiyak pa rin po ako, Papa Dudut. Siniguro ko rin na wala nang natira na maliit na piraso ng bubog para iwas aksidente na rin. Lalo na kapag si Sarah ang nabubog. For sure, ako na naman ang mapapagalitan. Sinort ko ang mga barya. Pinaghiwalay ko ang piso, 5 piso at 10 piso. Habang ginagawa ko yun ay meron akong nakitang mga lumang barya at isang papel na nakatupi na halatang luma na rin. Alam ko kaagad na yon ay nagmula sa orinal na laman ng alkansya bago ko yon makuha. Na-curious ako kung anong nakasulat sa papel kaya binuksan ko yon. Hindi ko pa alam nung time na yon pero sa pagkakaalala ko ay parang Latina words ang nakasulat. May mark din na parang natuyo na dugo yung papel. Pero hindi ako 100% sure kung dugo nga ba siya talaga o hindi. Hindi ko alam kung bakit ko tinago ang lumang barya at yung papel sa cabinet ko, Papa Dudut. Nilagay ko naman sa maliit kong bag ang mga barya at ibinigay ko yon kay Mama para kapag nagpunta siya sa bangko ay mapapapalitan na niya. Kinagabihan habang nakahiga na ako sa kama ay iniisip ko pa rin yung nabasag kong alkansya. Nag-wish pa nga ako na sana ay makakita ko ng ganong alkansya kapag nagpunta kami ni Mama sa mall o kaya ay sa palengke. Cute na cute talaga ako sa alkansya na yon, Papa Dudut. Medyo inaantok na ako nang magulat ako kasi may narinig akong kumakalansing na mga barya na parang nakalagay sa alkansya. Inaninag ko sa dilim si Sarah kasi baka kinakalog niya ang alkansya niya. Baka nag-iingay siya para buwisitin ako. Pero naaninag ko na nakahiga si Sarah at mukhang tulog naman siya. Napatayo ako at binuksan ko ang ilaw at baka meron akong makita na dahilan ng naririnig ko. Patuloy pa rin ang pagkalansing ng mga barya. Pinakinggan ko ng mabuti kung saan yun ang gagaling at nagtaka ako lalo kasi parang naririnig ko yon sa loob ng aking cabinet, Papa Dudut. Nagtapang-tapangan na lamang ako na buksan yung cabinet pero wala naman akong nakita. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon kasi isa yon sa nangyari sa buhay ko na talagang nakaramdam ako ng matinding takot. Simula nang mabasag ang lumang alkansya ay mas naging matindi na ang pagpaparamdam at kababalaghang nangyayari sa bahay namin, Papa Dudut. May isang gabi na nagising si Sarah at sumisigaw siya at takot na takot. Sinasabi niya na meron siyang nakikitang babae na nakatayo sa isang sulok ng kwarto at nakatingin daw ito sa kanya at galit na galit. Napagalitan pa nga ako ni Mama ng gabing yon dahil ang akala niya ay ako ang babaeng nakita ni Sarah at tinatakot ko lamang ang kapatid ko. Ano namang ginawa mo sa kapatid mo, Shivani? Bakit tinatakot mo? Alam mong matatakotin yan. Hindi mo pa rin ba nakakalimutan yung nabasag mong alkansya at gumaganti ka sa kanya? Galit na tanong ni Mama sa akin. Hindi ko po tinatakot si Sarah, nakahiga po ako at tulog na. Nagising nga ako sa pagsigaw niya eh. Baka nag-iinarte lang po yan o kaya nananaginip. Paliwanag ko. Buti na lamang at hindi nagsinungaling si Sarah at sinabi niya kay Mama na hindi ako ang babaeng nakita niya. Ang naisip ni Mama ay baka nga tama ako na nananaginip lamang ang kapatid ko. Pero ng oras na yon ay iba ang nasa isipan ko, Papa Dudut. Nagkaroon ako ng hinala na yon ang sinasabi ni Anya na nararamdaman niya nang magpunta siya sa bahay namin. Baka nga tama si Anya na merong multo sa aming bahay.
Pero nagdalawang isip akong sabihin yon kay mama kasi baka kung ano pa ang isipin niya sa akin. Hanggang sa naulit ang nangyaring yon kay Sara Papadudut. Dalawang magkasunod na gabi na bigla siyang magigising at sisigaw na merong babae sa aming kwarto. Kinabukasan pa nga ay nilagnat na naman ang kapatid ko at nagdidelirio na naman siya kaya nadala naman siya sa ospital. Mas naging malala ang lagnat ni Sara sa pagkakataon na yon kaya mas naging matagal ang pagstay niya sa ospital. Sumakto pa na weekend kaya nag-request sa akin si mama na baka pwedeng ako muna ang magbantay kay Anya kasi ilang araw na siyang nandun at wala siyang pahinga. Sinabi niya sa akin ang mga dapat kong gawin at pumayag na rin po ako kasi naaawa na ako sa nanay ko, Papa Dudut. Gabi ako nagbantay kay Sara sa ospital. Sina mama at papa lamang ang nasa bahay noon. Sinabihan ako ng isang doktor na bukas ay pwede nang makalabas si Sara at sabihin ko raw yon sa nanay ko. Hindi ko alam kung bakit habang nandun ako sa ospital ay kinakabahan ako. Yung pakiramdam na parang may masamang mangyayari. Pagsapit ng umaga bandang 9:00 ay dumating na si mama sa ospital. At sinabi ko sa kanya na pwede na palang makalabas si Sara sa ospital. Tapos sa bahay na lamang magpagaling at iinom ng gamot. May napansin ako kay mama, parang kulang siya sa tulog at mukhang pagod na pagod. Nakapagtataka kasi alam ko na magpapahinga siya sa bahay pero parang mas lalo siyang nagmukhang pagod. Kaya tinanong ko siya kung okay lang ba siya at doon na siya nagkwento na nangyari noong nakarang gabi na talagang nagpataas ng balahibo ko. Ayon kay mama ay may nangyaring nakakatakot sa bahay namin. Nauna na raw na umakyat si Papa sa kwarto nila dahil may mga kailangan pa siyang gawin. Nang pakyat na raw siya sa hagdanan ay may narinig siyang naglalakad ng mabilis sa itaas. Pero hindi niya yon binigyan ng pansin kasi ang iniisip niya ay si Papa yon. Pero pag akyat niya raw sa itaas ay natakot siya nang may nakita siyang babaeng sobrang puti ng mukha na nakasuot ng itim na bistina. Hawak daw nito yung alkansya ko na nabasag. Yakap-yakap daw ng babae. Pagkakita raw ni mama sa babae ay bigla itong tumakbo ng mabilis papasok sa kwarto namin ni Sara. Nalaman niya na hindi tao ang babaeng yon kasi tumagos daw sa pinto ng kwarto naming magkapatid. Sa nalaman kong yon kay mama ay naisip ko na baka merong connect ang lumang alkansya na nakuha ko sa stock room dahil sa yung babaeng nakita ni mama ay hawak daw ang alkansya. Inamin ko na kay mama na may kinuha akong gamit doon sa stock room na pagmamay-ari ng dating nakatira at yun nga ay yung alkansya. Sinabi ko rin na tinabi ko yung laman ng alkansya na mga barya at yung papel na may nakasulat na Latin. Inasahan ko nang papagalitan ako ni mama, aniya ay sobrang tigas ng ulo ko. Kaya raw siguro may nakikitang babae si Saray dahil eto ang bumasag doon sa alkansya. Pagka-uwi namin sa bahay ay itinapo namin kagad ang mga barya at papel na nasa alkansya. Umasa kami na sa ginawa namin yon ay mawawala na rin sa bahay ang babaeng yon, Papa Dudut. At simula noon ay hindi na siya nagpakita sa kahit na sino sa amin. Hindi na rin nagigising si Sara sa gabi dahil meron siyang nakikitang babae sa kwarto. Pero minsan ay nararamdaman pa rin namin siya, Papa Dudut. Alam namin na nandun pa rin siya sa bahay namin at until now ay wala kaming ideya kung sino siya at ano nga ba ang nangyari sa kanya noong siya ay nabubuhay pa. Lubos na gumagalang Shivani. Kung hindi sa atin ang isang bagay at gamit, lalo na kung hindi natin alam ang history nito, ay mas makakabuti na huwag na lamang natin po itong kunin o angkinin. Sadyang maraming bagay at pangyayari sa ating mundo ang mahirap na bigyan ng paliwanag. Maari kasi na merong dalang panganib ang bagay na ito at maganda na maging maingat na lamang tayo. Maaring gustong-gusto mo ang bagay na yon pero tandaan natin na mas marami pang bagay na mas maganda ang totoong nakalaan para sa atin. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka.
bigat. Dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.